Hello mga kumarites, ito nga po yung shelves natin pag hindi nga tayo naka-restock ng 2 araw. Buti na lang talaga at nakapag-restock nga po ako ng RH. Tingnan nyo naman at may bumili nga po sa akin ng isang case. Kaya lang iniisip ko nga kung aabuti ng linggo itong RH na binili ko. Dahil Saturday pa lang ay mukhang mauubos na siya. 125 nga po ang benta ko sa isang perasong RH na malaki. Dahil hindi naman ako nangungupahan kumarites at nakadepende rin talaga yung presyo natin kung magkano nga po yung puhunan natin. Dahil sa ibang lugar ay umaabot na nga po iyan ng 130 at 140. Pagpasensyahan nyo na nga itong aking boses dahil hindi pa rin talaga ako masyadong magaling. Habang ako nga po ay nag-aayos, meron nga pong mga bumibili dyan. Kaya pahinto-hinto din talaga ako ng aking mga ginagawa. Hindi nga ako nakabili ng gin kumarites dahil hindi ko nga alam na meron nga rin pong bumili na marami. Yung lagayan ko nga rin po ng mga shampoo, kitang-kita na nga po yung mga walang refill. Wala naman kasing ibang magre-refill naman dyan kumarites kung hindi ako. At yung mga putol-putol ko nga pong kape ay mga ubos na, kaya ito magpipitas na nga muna ako dito. Hindi talaga mawawala sa aking grocery ang mga pansit canton dahil ito talaga yung pinakamabenta sa akin dahil araw-araw nga po may bumibili niyan. Pati nga rin po yung itlog ay saglit lang talaga dito sa amin. Ganitong kahit masama yung ating pakiramdam ay wala naman tayong choice kung hindi kumilos pa din. Good thing lang na ako nga po ay pagpapawisan. Busy din kasi si Jowa dahil siya nga po ay naglalaba. Pinapahinga ko na nga rin yung aking panganay dahil simula umaga ay siya na rin na yung nagbantay. Minsan nga ay napapagalitan ko pa rin talaga siya dahil sobrang sakit talaga ng ulo ko ng mga nakarang araw. Hindi ko alam, baka parating na nga rin po yung aking buwan ng dalaw. Deliver pala itong aking mga grocery kaya hindi naman na nagbuhat si Jowa dahil ito nga po ay umabot ng 5,000 mahigit. Ngayong linggo nga po kasi ay mag-uumpisa na rin talagang mag-tile si Jowa. Kaya kailangan matapos ko nga po itong pagdi-display para wala nga pong kalat dito. Sabi ko nga iakyat na muna namin itong lamesa doon sa taas para hindi nga po sagabal dahil alam nyo naman sobrang liit lang talaga nitong aming bahay. Natapos ko nga muna itong mga bumibili bago nga po ako mag-ayos ng aming mga paninda. Sa mga nagtatanong, normal lang po ba na wala masyadong nabili lalo na nga pag bago pa yung tindahan ay opo. Dahil yung ibang tao ay nahihiya pa yan bumili sa iyong tindahan. Yung iba naman ay hindi pa alam na mayroon na ngang tindahan sa iyong lugar. Pero katagalan kusa naman yan sila lalapit sa iyong tindahan lalo na nga po pag napapansin nila na marami nga po ang iyong paninda. Isa din kasi talaga sa factor pag kumpleto nga po ang iyong tindahan. Dahil pag wala nga po sa iba ay pupunta yan sa'yo dahil no choice naman nga po sila. Kaya hanggat maaari ay dapat mayroon kang stock. Lalo na nga po kung bago ang iyong tindahan. Pag matagal ka nang may tindahan, isa din talaga ang advantage nun dahil alam mo na nga kung ano yung mga gusto ng mga customer mo. Ayun ang hindi pwedeng mawala sa iyong tindahan. Sa kasi sa factor na pag madalas kilala mo na yung mga customer mo ay alam mo na talaga yung mga dapat i-grocery mo. Hindi rin talaga ako bumibili ng mga items na hindi nga po hinahanap sa aking tindahan. Kakaunti lang naman yung naghahanap ay bumibili lang ako ng 3 piraso, minsan nga po ay isa lang. Pero pag araw-araw sa'yo hinahanap yung kanilang mga binibili ay kailangan may stock ka yan o di kaya maramihan yung binibili mo. Sayang kasi yung madaming stock kung hindi naman nga po nabibili sa iyong tindahan. Kaya hanggat maaari ay kilalanin mo muna ang iyong mga customer. Kabubukas mo pa lang naman ay pwede na nga po yung 5 peraso, 2 peraso na stock bawat items. Pero kung kagaya sa shampoo na 12 pieces nga po yung isang habay, okay lang iyon. Pag meron nga pong hinahanap yung customer mo at wala sa iyong tindahan ay pwede mo naman ilista para sa susunod ay mabili mo na. Kung mapapansin nyo nga kumarites, paulit-ulit lang talaga itong aking mga binibili dahil ito talaga yung madalas na hinahanap sa akin. Kailangan talaga alamin natin kung ano yung mga kailangan ng mga customer. Minsan nga pag madalas hinahanap sa akin ay tinatanong ko nga kung yun ba yung ginagamit nila. Tapos sinasabi ko, sige bibilhin ko yan para sa susunod pag bumili ka sa akin ay meron na ako. O diba automatic na babalik nga po sila sa akin. Dahil nangako nga ako na bibilhin ko yung mga hinahanap nila na wala pa sa aking tindahan. Lalo na pagdating sa napkin ay mayroon talagang mga specific na hinahanap yung mga babae. Kaya kung anong hanap nila at gusto nilang ipabili sa akin ay nililista ko nga po iyan. Mga flavor ng juice minsan nga po ay nagre-request pa yung aking mga customer. Kaya kailangan din talaga na intindihin natin yung ating mga customer. Huwag tayong gumaya sa ibang tindera na parang masama ang loob pag binibilhan sila. Yung tipong utang na loob ng isang customer na pinagbentahan sila. Pero wag naman to the point na manghaharang tayo ng customer at sasabihin na meron na nga po sila ng ganitong items. Mas maganda kasi na hayaan lang natin sila mamili kung saan sila gustong bumili. Pero ibang usapan pag sayo umuutang ay kailangan talaga sayo bumili maliban na lang kung wala yung items na hinahanap nila. Pero kahit wala yung items na hinahanap nila ay kung anong meron dyan ay pwede na nga po iyon.
Pero kung may pambili ay may karapatan nga silang pumili, char. Pag yung panganay ko nga po yung nagbabantay ay talaga namang pinaparamdam niya sa customer pag naiinis siya, kaya naman pinapagalitan ko rin talaga siya. Kaya minsan yung customer ay nagsusumbong nga po sa akin. Gawin nga po tayong magsalita ay kailangan din talaga nating bantayan. Baka kasi hindi natin alam ay nakakapagtaray na pala tayo. Natutuwa lang din naman ako sa ibang customer ko, Marites, minsan ay hindi na nga bumibili sa akin ay biglang bumibili. Pero yung mga customer na yun ay hindi naman talaga umuutang sa akin. Nakakatuwa lang na unti-unti na nga pong bumabalik, yung iba nga pong nawawala. Take note at okay lang naman iyon dahil hindi naman sila umuutang sa akin. Kaya hindi ko rin napapansin na hindi na pala sila bumibili sa akin. Sarap may tindahan pero pag umpisa pa lang ay mangangapa ka pa talaga sa mga presyo. Hindi mo alam kung palugi ka ba or hindi. Pero at least na umpisahan mo ng magtindahan dahil katagalan masasanay ka na rin. Hindi naman kasi agad talaga magaling ka na. Minsan nga pati sa pagsusukli ay magkakamali ka pa. O di kaya makalimutan mo yung isang items na hindi mo nga nasali. Pagdadaanan ko rin talaga iyan dati ko, Marites. Kaya bago ko i-plastic yung mga pinamili ay kailangan ko munang i-calculator. Kaya lang yung anak ko nga po talaga ay minsan hindi gumagamit ng calculator. Mali-mali naman nga po yung computation. Kaya naman napagsasabihan ko nga rin kung ano nga pong gamit ng calculator dyan sa harap ng tindahan. Sabi ko nga ay sa school pwede kang hindi gumamit ng calculator pero dito nga po sa tindahan ay hindi talaga pwede. Dahil isipin mo nga, Marites, yung binili nga po sa kanya na 26 plus 25, abay ang sabi niya ay 31. Pasigaw talaga ako, Marites, sabi ko 51. Kasi tayong tindera kahit tulog tayo abay gising nga po yung ating tenga. Alam na alam nga natin kung mayroong naghahanap sa atin o wala. Ilang araw din kasi talaga kung hindi bumangon sa aking higaan buong araw. Ito at chinecheck ko nga po bawat presyo ng itong aking mga paninda dahil may dinagdag nga po akong dilata ngayon. Lalagyan ko na talaga ng presyo ito, Marites, pero minsan ay useless dahil tinatanong pa din ako. Yung madalas na hindi nila natatandaan ay nilalagyan ko talaga ng presyo. Nagdagdag po pala ako ng giniling na dilata dahil meron nga pong naghanap sa akin nito. Minsan ay kailangan ko rin naman iyan, kaya naman bumili na rin talaga ako para dito na lang ako sa tindahan bumili. Sabi ko nga sa inyo, Marites, halos maubos talaga yung stock ko ng Sabado agad yung Red Horse. Baka kailangan ko na naman nga pong bumili. Itong aso nga po namin ay talaga namang hindi rin mapakali sa kanyang ginagawa. Mukhang hindi ko nga rin po matatapos itong aking pagdi-display dahil ito nga po ay magluluto pa ako. Pero chichirya lang naman yung aking iiwan ko, Marites, dahil itong mga dilata ay kailangan ko na rin po talagang maayos. At ina nga rin po itong aming mojito. Tingnan nyo naman at talagang ang daming kulang. Kaya sigurado ako na mag-grocery na naman nga po ako pag linggo. Hindi ko alam kung alak is life ba itong street namin. Uban nga po pala kami at nasa malapit nga po kami sa dulo. Pero dalawang tindahan lang naman ang mayroon dito, magkaharap nga po kami. Sa labas ko, Marites, sobrang dami ng tindahan bago nga po kami. Malalaki pa nga po yung tindahan doon. Pero syempre may kanya-kanyang diskarte naman nga po kami, Marites, kung paano magpatakbo ng tindahan, kaya okay lang iyon. May kanya-kanyang customer na rin naman kami. Sabit ko nga po yung resibo ko ng paganyan dahil nabasa nga po ng iiyan ng aso. Hindi ko pa nga po nakikita lahat ng presyo dito kaya hindi pwedeng mapunit. Kaya ayan, pinapatuyo ko na nga po iyan. Itong dilata namin na laging halos nauubos yung laman, madalas ay kulang pa.
Itong side pa nga lang po yung aking naaayos kumarites at yung sa pintuan at yung sa may tindahan ay hindi pa. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.